favorite yung pulmonologist, Dr. Aglina Cabrera. Dr. Aglina, pulmo, rehab, problema natin sa ubo, sa baga. Pagdating naman sa wet or productive cough, cough na may plema, ano naman mga possibilities nito? Depende sa plema, maputi, malapot, madilaw, at iba pa. Kadalasan po talaga pagka plema, usually tinatanong palagi yan kung maputi or may color. Yung maputi na malinaw, minsan po parang ano lang po siya, parang irritation lang siya. Pero pagka may plema na po na madilaw, maberde, malapot, usually kailangan na po ng antibiotics yon. Kasi pwedeng may mga bacterial infections na po tayo na kinoconsider. Pero po kung malinaw lang naman, minsan po irritation lang din siya. Parang nagre-react din po sa environment. So, minsan water lang po yung kailangan. And vitamin C. Kung malinaw na plema lang, anong binibigay mong gamutan? Usually po, sasabihin lang natin. Of course, with cough, you always have to determine the cause. So, kunyari, tulad po nun, yung parang nagkaroon lang ng GERD. Minsan, ang plema nun, malinaw lang din eh. So, water, para po, just to loosen the phlegm, para po madaling iubo. And then, usually, vitamin C rin. And again, avoiding triggers po. Kasi kung allergic naman yung cause. Minsan, Doc, may sinasabi sila na nandito daw yung plema, pero hindi malabas. Laging may malapot. Usually, post-nasal drip din po ang isang common cause. Yung allergic rhinitis. Allergic rhinitis po. So, halimbawa po, nagbago yung klima, mausok, alikabok, nagkakaroon ng congestion sa ating ilong na hindi yung sipon na lumalabas. Minsan, it goes to the back of the throat. Ang tawag po dyan is post-nasal drip. Ang management usually po, Doc, pwedeng sa ENT or sa internist na magbibigay ng antihistamine, pero kailangan po i-avoid hanggat maaari yung trigger. Ano pinakamabisang antihistamine? Binibigay sa akin, Bilastine eh. So far po, yun ang na-observe ko din po, binibigay yung Bilastine. Pero okay din po yung mga cetirizine, levocetirizine. Pero so far po, yun nga po ang na-observe ko po na preference ngayon ng mga allergologists. Konti, pero hindi mo alam kung may sabi nila, pag allergic rhinitis, you have to live with it, di ba? Opo. Tiis ka na lang. Gano'ng karaming tubig nire-recommend mo para sa mga may plema? Usually po, may limit yung may mga sakit sa puso or sa kidney. Usually, 1.5 liters. Pero kung wala naman po, especially po sa init ng panahon ngayon, we can go as 2 to 3 liters po per day. So, 8 glasses to 12 glasses of tubig or liquid. Kung ayaw nila lasa ng tubig, ano pa bang option na kapalit? Mayroon na po. Pwede rin sa baga. Well, actually po, may gumagamit ng mga green tea, yung mga ganyan, mga tea. Pwede rin. Pwede rin po. Pero syempre po, pag nilagyan na natin ng milk, sugar, medyo naiiba na rin siya. So, kasi syempre, minsan yung milk, minsan po, pag masyadong madami rin, nagtitrigger din siya, Doc, ng reflux. Milk tea, milk gatas. Kasi 'di ba minsan, Doc, hinahaluan nila ng milk eh, 'di ba? Pag masyadong marami rin naman. Ang gatas daw ba nakakaplema? Usually po pagka may mga patients po na nagkakaroon din ng phlegm, pero I think it's how tinimpla yung milk eh. Kung halimbawa nilagyan po ng medyo maraming sugar, I think nakaka-trigger po siya. Pero kung yung usual lang na once a day, na yung sakto lang yung consistency, kadalasan po sa observation ko hindi naman po. Sa wet at productive cough, paano kung medyo madilaw na yung plema? Ano naman pag-iisipan natin, paano gagamutin? Pagka may plema po at ubo, also we have to consider yung duration. Kasi kung halimbawa po, Doc, mga 2 linggo na siyang inuubo ng ganon, syempre mag-iisip ka na, tuberculosis, pneumonia, kailangan po ipakonsulta na siya sa doktor. Kasi kailangan na eventually, halimbawa, more than 2 weeks na, mag-iisang buwan na, kailangan po medyo may x-ray na tayo. We have to rule out tuberculosis being... X-ray, ano na agad? Opo. PAL na, makikita na doon. Sapat opo, na. More or less. Opo. Tapos, pag TB, gamutan sa TB. Opo. Usually... Pag pulmonya, gamutan sa pulmonya. Yes po, Doc. Paano kung normal yung x-ray, pero yung... Maraming ganyan, normal x-ray, pero yung plema, madilaw pa rin? Minsan po, doon papasok po yung bronchitis, Doc. Diba? Yung, minsan po, yung bronchitis is also... most of the time due to viruses and bacteria minsan po. So again,
Kung virus kasi minsan hindi po kailangan talaga ng antibiotics eh. 'Di ba Doc, minsan may mga virus na ang tawag nila is kumbaga mamamatay lang siya ng self-limiting, mamawala lang siya ng kusa. That is why we just need to support the patient during that period na inom ng tamang tubig, vitamins, tamang diet. So, pag bacterial po, kailangan na din ng antibiotics. Paano mo malalaman kung yung plemang madilaw na normal x-ray, na bronchitis, paano mo malalaman na viral siya at hindi mo bibigyan ng antibiotics? Paano mo malalaman na bacterial siya para sa doktor at para sa pasyente na hindi pulmonologist? Most of the time, Doc, timing. Kasi usually Sige, paano po... yung viral na tubig-tubig lang at carbocysteine lang? Paano yun? Kasi po usually ang virus, in principle, mawawala siya in 3 days time, more or less. Kaya di ba po, Doc, 3 days yung plemang madilaw, mawawala dapat. Tapos mawawala siya more or less po. Usually viruses kasi pwedeng mawala na lang siya in 3 or 4 days. Okay. Pero pag bacterial po siya, kaya nga po pag nagpa-consult po yung mga kaibigan natin na nanonood, pupunta sila sa doktor, tatanungin ng doktor, more than 3 days na ba yung iyong ubo? Kasi pag more than 3 days na, ibig sabihin, chances are bacterial, kailangan ng antibiotic. Yun. So, hindi gaano sa kulay. Paano kung sa umaga lang may plemang madilaw, tapos sa hapon wala na? Yung pagtulog niya, pagising may plemang madilaw. Minsan, Doc, yung mga patients na may allergic rhinitis, ang atake kasi niya, nagfo-form yung mga sipon-sipon sa gabi. Kaya pagising nila sa morning, doon nagsa-start yung runny nose. Kasi normally, ang allergic rhinitis, ang prominent siya bago matulog tsaka pagkagising. Kaya pagising niya, pagdura niya, nandun na po yung plema. And then, after niya maligo sa morning, wala na. So, usually, okay lang po yun, allergic lang siya. Pero minsan po, kasi syempre pag gabi tayo, natutulog tayo, nakahiga tayo syempre. So may tendency po na magka-plema na naiipon kasi because we are not mobile during the evening, tapos nakasettle lang. And then pagising natin, ayun po, medyo magmo-move na tayo, malalabas lang din natin yung plema. Kumbaga naipon lang siya, Doc, dahil natulog tayo. So itong viral at bacterial, may plema 3 days or less, baka viral, 3 days or more, 4 days, baka bacterial. Apo. Fever or no fever, pwede pa rin bacterial or viral? O ano yung fever mo? Usually po, pagka viral, usually may fever din po siya. Pwede po magka-fever for both Pareho bacterial. silang may fever. So, Opo. paano mo gagamitin yung fever to distinguish? So, normally, Doc, pag nag-resolve din siya, like in 3 days, ganun pa pwede rin. na. Usually, timing po yung crucial. Kaya, di ba, Doc, Okay. tinatanong natin ilang days.